immigration requirements para doon sa mga may hawak ng visiting visa or visitor's visa. Or, ang ibig sabihin, tourist visa with sponsor. Kung sakali man yung bansang pupuntahan nyo, walang visa, pero may sponsor kayo, ito pa rin ang requirements. Number 1, passport. Yung passport nyo dapat 6 months above. Pagka yan, bumaba 6 months below, automatic. Yung validity, sinasabi ko, automatic yun. Upload kayo. Ngayon, visa, if necessary. May mga bansa na hindi natin kailangan ng visa. Number 3, airline ticket. Dapat ang airline ticket, round trip. Huwag nyo na ipagpilitan. Yung wala kayong return ticket na sinasabi, pwede raw one way kasi 6 months mag-i-stay. Kailangan round trip or may return ticket kayo. Kung hindi, malamang ma-upload kayo. Or, pabiling kayo ng ticket right on the spot. Mahal yun. Kasi on the spot mo bibilin yung return ticket mo. Number 4, AOS or invitation letter. Pagka Dubai, wala kang AOS, mag-isip-isip ka na. Kasi mahihirapan ka. Antimano, pasok ka dun sa second interview na tinatawag or second inspection. Panglima, guarantee letter. Minsan nagkakaparehas na yung invitation letter. AOS, invitation letter, and guarantee letter. Kung mapagsasama-sama dun sa isang dokumento, lilitaw na dun talaga, pwede naman yun. And then, number 6, para sa sponsor to, yung financial documents. Dapat, financial capable. Proof of financial capabilities ang ipoproduce nung mismong sponsor nyo. Halimbawa, katulad sa Dubai, 10,000 dirhams ang kailangan para makakuha ng AOS para maaprubahan na makakuha siya ng kaanak niya dito sa Pilipinas. Kung sa Japan naman, hindi naman kinakailangan yung 10,000 yung wala namang kota, kaya lang kailangan yung mismong para maaprubahan ka ng Japan Embassy, yung mismong financial capabilities mo sa Japan sapat para kumuha ka ng kaanak or mag-invite ka ng kaanak dito sa Pilipinas. Kung may utang-utang ka doon sa Japan at wala kang trabaho, hindi rin uubra. Definitely, madi-deny yung visa mo. At, ayun. And then, number 7, proof of relationship. Kung ang kukuha sa'yo, kapatid mo, mother mo, isa lang naman kailangan, proof of relationship, birth certificate. Pero kung meron kayong picture, mas mainam, proof of relationship. Siblings or parents to child, birth certificate lang naman ang katapat niyan. And then, number 8, yung sponsor's identification. Kinakailangan yon. Kung permanent resident, yung iyong kapatid o magulang, dapat may copy ka nun. Yung lahat ng dokumento na makakapagpatunay ng identification ng sponsor mo. Kasama na doon kung may driver's license siya doon, kung anumang card yung hawak-hawak niya. And then number 9, address. Of course, kinakailangan yun, baka matanong. Pero pagpasok mo doon sa bansang pupuntahan mo, lalo sa Amerika, tinatanong yung address, saka yung number 10, contact number. Kinakailangan may contact number ka. Hindi lang dito sa Pilipinas tinatanong, yung pagpasok mo doon sa bansang pupuntahan mo. So, yung 10 na yon, pagka nakumpleto mo yon, kahit pa paano, sigurado na hindi ka ma-upload. Ganun kasimple yun.